Kapag ganito naman po ang buro, sigurado magtatampo ang kanin. Matagal na din kaming hindi nakakapag-ulam ng buro, kaya bumili ako ng tilapia 1 kilo. Gantong katamtaman ang sukat, madaling malusaw ang tinik. Maliit aking lalagyan kaya naisipang wag nang isama ang ulo. Napapanahong hiling ni Kanayong Emil Fanton, big shout out idol. Cravings niya at cravings ko nagkasundo. Sa 8 piraso, 8 takal din na kanin ang gagamitin ko. Pang personal kaya siksik bigay todo. Naglagay ng luya, dagdag bango, 1 kutsara ng asin, eto lang muna ang gagamitin. Saka na yung iba kasama pag-isa. Pinaghalo-halo, kinamas, at ang bawat isda pinalamanan sa gitna. Sa lansan sa garapon, biskwit ng mga baby Kanayon, mapakinabangan, hindi tinapon. Sa bawat pagitan nilagyan ng palaman, magpantay-pantay ang bawat patong. Kanin at isda, equal ang preservation. February 11 ang aking gawin. Sa mga nakaraan, timpla 5 araw ang timing. Dito nakuha ang saktong kiliti ng asim. Sa gantong araw, tinik kaya ng tunawin. Pero depende sa'yo kahit hanggang 15 days kung gusto mo ng mas maasim. Ito na po yung buro natin mga Kanayon. After 5 days, yan po yung date natin, February 16. Masarap talaga, basta malalakas ang amoy. Aromatic sibuyas, bawang, luya, mga panghuling timpla. Siling pula, may pangiliti ng anit. Sa kalagay ng buro, bango, sumingaw, bigla ako natuliro. Binudburan ng paminta, kasunod ang betchin, kasado na. Mahinang apoy para di masunugan. Hinalo ng hinalo, dahan-dahan di tinigilan. Mga gulay sa paligid biglang nagparamdam. Dahil sa ganito sausawan, mga lagang gulay ang kalaban. Lalo na't bagong pitas ay talagang bibig, aagos ang katas. Ay, ang gusto po dito ni nanay, yung tuyo, medyo golden brown. Yung para na siyang bukayo. Pero ang bango na ho kasi ng amoy. Hindi ko lang matiis yung gutom. Mamaya ko na ho itutuloy ang pagpapatuyo. Kapag ganito naman po ang buro, sigurado magtatampo ang kanin. Maraming salamat naman sa patuloy na biyaya at pagmamahal. Pagpalain po ito in Jesus' name. Amen. Wala po akong pritong isda. Kalimutan ko. Kaya dito lang, mangga para meron namang tamis yung alat. Grabe. Sakto yung asim. Tsaka yung alat. Parang sa papakin na lang na ganyan, no? May kaunting anghang. Suabe. Dagdag pa ako. Inihaw na sili. Hindi pa ako makaimik sa sarap itong ulam. Kahit 5 days lang po yan. Durog na yung kanyang tinik. Kung gusto mo na medyo mas maasim, pwede mong habaan ang storage period niya. 7 hanggang 15. So, katulad nga po na nasabi ko, sa mga nakakaanggawa ko na, ito na yung timpla ni Mrs. na sakto sa kanyang panlasa. Ganda ho ng pagkakahinog. Galing pa to sa harap kaya malamig.
Grabe. Buho pa lang at mangga. Ayos na. Ngamoy din ho nung ibon itong ulam natin. Oh. Hindi ingay na naman. Gusto na din makikain. Lasap po ang sahap ng bawat subo. Sabay buhos sa kanin. Panalo. Papahamdam na din po yung anghang. Medyo umiinit na din yung aking anit. Grabe. Pakita ko naman na po yung pagluluto mga kanayo. Masyado na yata mahaba yung video. Diyan ko natatapusin. At talagang larasapin ko po etong aking ulam. Sarap ng buho. Maraming salamat po mga kanayon. Kain po tayo.